So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, nakakapikon. Nakakapikon at nakakabingi po yung pananahimik ng ating Vice Presidente. Imagine nyo nung nakarang araw, binati niya yung China. Sabi pa nga ng pagbati ni Sara Duterte, as we honor this legacy, let us look ahead with hope and determination, working together. Yan, nakalagay dyan, no? Working together to address the common challenges and foster a harmonious and prosperous future for all. Diba? Ang ganda ng pagbati niya. Like, parang kala mo, walang ginawang kasalanan, walang binuli, walang hinaras itong China sa ating mga kapwa Pilipino. Ganyan niya batiin itong China, even though na nakikita naman natin na nasasaktan, 'di ba? Yung ating mga navy, nasasaktan yung mga seamen natin doon na araw-araw nakikipaglaban, 'di ba, sa pambubuli ng China para lang may pagtanggol yung ating exclusive economic zone. Imagine nyo na lang 'yan. Tapos ganyan pa yung pagbati ni Sara Duterte. By the way, hindi yan yung pag-uusapan natin. Ito kasi yun. Yan nakikita ninyo, PCG spokes report, Chinese harassment of BFAR vessels during scientific survey in West Philippine Sea. Imagine nyo na lang after mong batiin, di ba, itong China, nasasabihin mo working together to address common challenges and foster harmonious and prosperous future. After mong batiin ng ganun, tingnan mo yung ganti sa atin. Tingnan nyo, yung mga picture. Imagine nyo dati hindi lang yan yung yung unang ginawa sa atin. Natatandaan ninyo, merong scientist din na pumunta doon sa West Philippine Sea. Parang tinignan yung klase ng dagat, yung mga species na mga nandoon. Di ba tinignan kung meron bang bago, ano yung maitutulong nito sa ating ekonomiya. So, tinignan, alam nyo kung ano yung ginawa ng China? Helicopter. Di ba? After na helicopter, like napakapit pa nga yung scientist na nag-experiment ng lupa doon. Pero may ginawa ba? Itong si VP Sara? Wala. Nanahimik. Tapos ang sabi niya lang, hindi ko naman trabaho yan. Hindi naman ako yung chief of foreign architect. 'Di ba? Like, okay. Sabihin na lang natin na hindi ikaw yung presidente, hindi ikaw yung humahawak ng foreign policy kasi hindi naman ikaw yung chief. Pero kakaiba ka sa mga nagdaang vice-presidente. Like, sobrang kakaiba. Imagine, si Jejo Marbinay may comment sa West Philippine Sea. And si Leni Robredo meron ding komento sa usapin ng West Philippine Sea. Pasensya na, medyo parang nawala dito yung article ko na yan. Pero merong comment si Binay, si Leni sa issue doon sa West Philippine Sea. Ang hindi ko lang matanggap, yung current Vice President natin, bakit parang tila baga nakakabingi na yung kanyang pananahimik? 'Di ba? Tingnan nyo tong balitang to Basahin pa natin. Philippine Coast Guard, PCG, spokesperson on West Philippine Sea, concerns Commodore J. Tariela on Saturday, January 25, reported an alarming incident of harassment against Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR vessels during a marine scientific survey in West Philippine Sea. Actually, okay lang sana kung hindi nagre-react itong si Sara Duterte, like parang first time na ginawa. Kaso imagine nyo paulit-ulit. 'Di ba? Pambubuli sa atin. Binubuli ang BFAR,
binubuli ang Philippine Coast Guard, binubuli ang ating mga Navy na mga nandoon. Imagine nyo, pino-floating barrier, wino-water cannon, ang dami pa. May naputulan pa nga ng daliri. Pero still, kahit ganun yung nangyari, tayo nagiging strong tayo. 'Di ba? Para mapanatili ang teritoryo natin, ang ating EEZ, ang ating exclusive economic zone. 'Di ba tinatatagan natin ang loob natin? Kasi, according to the PCA, Permanent Court of Ruling, atin yan. Within 200 nautical miles or 370 kilometers, tama ba? Atin yan. Tayo nilalaban natin yung karapatan natin. Habang itong si VP Sara, wala tayong naririnig, which is napakasakit. And hindi pwedeng i-tolerate, di ba, yung ginagawang mali ng China sa bansang Pilipinas. Tapos ang hindi ko lang talaga matanggap, despite na binababoy na tayo, despite na binubuli tayo, still, wala tayong naririnig na komento galing kay VP Sara. Like, ipagtanggol niya man lang sana ang ating bayan. Kaso, mas lalo niyang ini-insist yung ties nila between China. I don't know if Manchurian candidate itong si VP. Hindi ko alam. 'Di ba? At hindi ko alam kung bakit up to this moment nag-aasu-asuhan itong ating vice-presidente. 'Di ba? Ilang beses na po na inindiyan ng China itong si Digong. 'Di ba yung railways na project nila hindi natuloy. So hindi ko magets bakit nandoon pa din, may loyalty pa din ang mga Duterte dito sa China at hindi man lang nila kaya itong, di ba? Hindi man lang nila kayang pagsabihan or i-call out. Kasi mali. Di ba? Mali. Kaya nga kinu-call out, di ba? Yun lang hindi ko matanggap. Tapos, ang saya-saya ng ating Vice Presidente na babatiin niya yung China na parang walang ginawa sa atin. Nagigets ninyo, mga minamahal, na parang okay lang, sige. Parang ganun, di ba? Kaya nakakasakit. Kaya I hope na sana magising na ang Pilipino. Di ba? Dapat may impeach na to eh. Kasi wala nang kwenta eh. Betrayal of public trust ang kanyang ginagawa. Di ba? Grabe. Walang awa sa ating mga fisherman. Walang awa sa ating B4. Walang awa sa ating mga Marines. Walang awa sa mismong Pilipino. Di ba dapat sana piliin mo yung pagiging maka-Pilipino mo kasi sabi mo, mahal mo ang Pilipino. Okay, given na nagsalita ka na mahal mo, pero dapat sana yung action. Di ba? Mas maganda yung mayroong action. Yung nakikita namin, nafe-feel namin, nararamdaman namin. Kaso hindi eh. 'Di ba? So, I hope na i-look forward natin, mga minamahal, na kahit papaano, 'di ba, magising kayo na hindi tama ang ginagawa ng Vice Presidente at wag niyo na siyang iboto or wag niyo na siyang suportahan kung mismong tayo iniiwan niya sa ere. 'Di ba? Alright. Yan po yung tumatak para sa akin na legacy ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Pasensya nyo na mga minamahal kung medyo na ano yung voice ko, medyo paos. Kasi kakarating ko lang na Manila, nandito ako, diba, mag-i-stay na ako dito sa Manila. And pag merong mga rally, malapit lang ako, makakapunta na tayo, diba? At mas mabilis yung access ko sa inyo. Alright? So anyway, mga minamahal, it's me again. Don't forget to click the subscribe, hit the notification bell, and mag-comment kayo. I-like nyo yung video na to. Yun lang para makatulong kayo sa ating algorithm. Alright? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating
panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.